Hello guys, hello Earth signs, hello Virgo, Capricorn, and Taurus. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. May general reading, so I hope na makuha mo yung energy na gusto mong makuha talaga. Okay. So, Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Miracles, 39, 9, 10, 11, 12 is endings. And number 3 is calming the waters. Peaceful self-regulation. Ang ganda nito. Earth signs, nakikita ko siya dito na isang milagro, miracles, good news, blessings, fortune, good luck. Ang posibleng mangyari sa'yo. Okay? Pwedeng ikaw ay i-bless ng inyong ancestors, or pwedeng ng ating spiritual guides, helpers, Panginoon ng universe, ng blessings or milagro, bibigyan kayo ng milagro. And dahil dyan, posibleng kakalma. Magiging peaceful yung araw neto, magiging maayos yung takbo ng araw mo. Okay? Okay. Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Okay. First card natin dito sa second deck is the Hangman na reverse. So, nakikita ko sir dito na pwedeng isa sa milagro na ibigay sa'yo ng universe is yung matuloy na yung mga pinaplano mo. It's either planong travel, trabaho, celebration, movement, or yung mga plano mo na hindi matuloy-tuloy. So, posibleng sa araw na ito is tuloy na siya. Okay? Next card natin is Knight of Swords. So yun, maraming balita kang matatanggap or maraming information kang matatanggap sa araw na ito na pwedeng makatulong sa'yo para kumalma yung sarili mo. Okay? Yung pwedeng makakaramdam ka ng pag-asa sa araw na ito, mararamdaman mo na may pag-asa pa pala and hindi ka pa nasa dead end na situation. Okay, Ace of Swords, balita, dokumento, papeles, pwedeng pagpapakasal, pwedeng tungkol sa kaso, pwedeng tungkol sa travel abroad, mga government papers, documents, contract signing, ano pa ba, requirements, NBI, or anything na related sa documents. Meron ka ding matatanggap na balita tungkol sa yung karelasyon if nasa long distance relationship ka, or yung karelasyon mo ay posibleng may ibabalitang good news sa'yo sa araw na ito. Okay, so it's a confirmation card na sinasabi sa'yo na good news ang posibleng matatanggap mo sa araw na ito tungkol sa relationship. If you're single individual, sinasabi na sa araw na ito ay magkakaroon ka ng pagkakataon na makatagpo ng isang tao na pwede mong maging parte ng buhay emosyonal mo. So, pwedeng hindi lang isa kundi marami. Mag-iingat kayo sa chismis dahil may balita dito na posibleng chismis lang. It's either kung nasa long distance relationship ka, huwag ka agad-agad maniniwala sa chismis na to or sa balitang ito kasi pwedeng paninira lang yan. Okay, ang ganda. Freedom. Meron ditong release, diba? Release of emotion, contract, parang ganon. So, nakikita ko sa'yo dito na sobra kang masaya kasi pwedeng unexpected na bibigyan ka ng employer mo ng bakasyon, papayagan kang magbakasyon, or pwedeng papayagan kang makauwi ng Pilipinas sa OFW, or kung ikaw naman ay nasa Pilipinas lang, financial freedom or emotional freedom itong pwedeng dumating sa'yo or mangyari sa'yo. Okay? Pasensya na guys kung pag ganun yung baraha. Okay. So, unahin natin dito yung Queen of Swords. So, nakikita ko siya dito na kailangan mong bigyan ng focus yung pamilya mo sa araw na ito. Ibig sabihin, kailangan mong unahin yung pamilya mo bago yung ibang tao. Kasi mayroon ditong Seven of Swords na pwedeng isang tao or pwedeng, nakikita ko siya dito, pwedeng isang tao yung konektado sa'yo na
wala siyang maidudulot sa'yo na maganda, okay? Sinasabi ko sa'yo, itong taong ito is either water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, earth signs, or pwede siyang air signs, or fire signs. So, depende kung sino to, na pwede niyang sirain yung pamilya mo. So, mag-iingat ka. Decision making, mag-focus ka sa decision mo. Nandito yung The Hermit, sinasabi, pag-isipan yung bawat aksyon. Wag mo nang balikan yung nakaraan. Like, for example, may nangyaring hindi maganda sa nakaraan, kailangan mo nang makamove on para doon ka na sa next level, mag-expect ka na ng next level. Kasi parang nakikita natin dito, hindi ka masyadong makadetach dito sa taong to, kahit sobrang sinungaling niya, sobrang masama yung ugali niya, kasi parang siya yung naging karamay mo sa nakaraan. Pero sa kasalukuyan, doon ka dapat mag-focus. Okay? Four of Pentacles. And then, sinasabi sa'yo dito na may choices ka, may decision ka na kailangan gawin. So, medyo ganun ka, tinitimbang mo yung situation kung ano ba yung tamang decision dito. May pagkakataon or may oportunidad, may posibilidad kang makapag-ipon ng malaking halagang pera. May posibilidad kang makapasok sa isang company na mataas yung sweldo, stable, secured. May pagkakataon kang makapunta ng ibang bansa, parang gano'n, para makapag-ipon. So, kailangan mong bigyan ng focus yan. So, ibig sabihin, alamin mo yung tamang information and magpasensya. Huwag mong madaliin yung mga plano mong yan. Kasi sa future, sinasabi sa'yo na once na naging mapasensya ka sa ngayon, like for example, ginawa mo yung isang decision, ginawa mo itong decision na to ng hindi madalian, diba yung parang decision making para mangibang bansa ka, or decision sa kung anong company yung a-applyan mo, dapat hindi ka nagmamadali, dapat hindi ka nagsisettle sa mga bagay na alam mong hindi mo deserve, okay, na may mas maganda pa na deserve mo na blessing. So yun, kasi hindi naman lahat ng ino-offer sa atin minsan is blessing, minsan temptation lang, diba, tingnan mo. So, mayroon ditong planong pagtatrabaho sa ibang bansa. Meron ditong plano na magpakasal sa ibang bansa, or pwedeng magpakasal sa ibang lahi. Meron ditong planong lumipat ng trabaho. Meron ditong planong lumipat ng bahay ng tinitirhan kasamang pamilya. So, pwedeng may migration. Meron din ditong posibleng naghahanap pa lang ng trabaho sa malayong lugar. So, pwedeng sa ibang bansa, pwedeng maging OFW, or siguro gusto niyang talagang mag-migrate sa ibang bansa. Okay? So, thank you guys for watching. Ito ay para sa inyong lahat. Bye!